Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Patuloy na tinitiyak ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na mayroong supply ng pagkain at malinis na tubig sa mga lugar na apektado ng Bagyong Leon sa Northern Luzon. Sa PTV Special Report, tiniyak ni DSWD Undersecretary Diana Rose Cahipe na magpapatuloy ang pagdadala ng relief goods. Nakahandaan niya ang iba't ibang ahensya na magpadala ng karagdagang tulong oras na bumuti na ang lagay ng panahon, partikular na sa Batanes. Po kasi when we did the response in Batanes, ito po ay nung Typhoon Julian, we have a strong 14,000 preposition goods. Kaya lang po ito ay nagamit. But the plan then was to replenish it. Unfortunately, pumasok naman po ang Christine. Right now, meron na po tayong nakasakay na 5,500 family food packs sa PCG vessel. But hindi po kasi siya makadiretso ngayon ng Batanes. Currently, nasa Pangasinan na yan. Pag nag-clear at mas mabilis po tayo makapagpalipad through C-130, definitely magdadala na po tayo agad sa Batanes. Yung mga natamaan naman po dahil sa Christine, wag ko kayo mag-alala, hindi ho mababaling ang atensyon natin dito sa Leon lamang. Samantala, kamustahin natin ang sitwasyon sa NAIA lalo't marami ang uuwi sa kanilang probinsya sa Undas. May report si Daniel Manalastas. Live, Daniel. Naomi, patuloy nga pagdating ng mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3 ngayong bisperas ng Undas. Ilan sa mga nakausap namin pasahero, Naomi, ay habol na makauwi sa kanilang mga probinsya bago mag-undas bukas. Dahil doon kasi nakalibing ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang ilan naman sinasamantala rin ang long weekend para makapaglibang at makapagbakasyon kasama ang pamilya. Ayon sa New NAIA Infra Corporation o NNIC, nakaangkla sila sa Oplan Biyaheng Ayos, Undas 2024 ng Manila International Airport Authority. Patuloy rin ang pakikipagtulungan nila sa government agencies at mga otoridad. Samantala, Naomi, paalala na lang sa mga pasahero ay mas agahan nila yung pagpunta dito sa airport upang makaiwas sa mga abala. Naomi? Maraming salamat, Daniel Manalastas. Maagang bumiyahe ang ilan nating mga kababayan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Tuloy-tuloy ang dating ng mga biyahero para samantalahin ang long weekends at panunumbalik ng biyahe pa Bicol. Ayon sa pamunuan ng PITX, marami ang pinipiling bumiyahe ngayong araw upang hindi na sumabay sa dami ng mga pasahero. Sinisigurado natin na may mga additional units tayo on standby. Meron naman po ito mga special permits at sisiguraduhin natin na may masasakyan po sila pag pumunta sila dito sa PITX. Nung nag-start nung cancel nung trips, yata yun, linggo. Tapos na-resume naman nung kahapon lang na-resume siya. Kaya yun. Samantala, alamin natin ang ibang balita kay Jason Amisola ng PTV Davao. Maayong hapon, napuhag sa hiniusang puwersa sa PIDEA, Maguindanao Provincial Office, Maguindanao Maritime Police Station, Regional Drug Enforcement Unit ug Cotabato City Police Office. Ang usa ka drug den ato sa gihimo nilang buy-bust operation sa Purok Sharif, Malagapas, Rosary Heights 10, Cotabato City niadto Oktubre 26 ning tuiga. Ato sa operasyon, dakpan ang drug den maintainer o mga kaubanan niini nga sila Rodrigo Paragoso Pardillo Sr., Rodrigo Dingal Pardillo Jr. o JJ Buot Apiaga. Nakuagikan kanila ang 18 ka mga pakete sa gituhang shabu nga dunay gibug-aton nga 22 gramos nga mokantidad og kapin 149,000 pesos. Balog na sa PIDEA Jail Facility mga dinakpan kinsa mag-atubang ug kasong paglapas sa Republic Act No. 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kapino sa kagatos nga ihap sa random nga driver sa Davao City Overland Transport Terminal kun dikot ang gipaylaom sa drug testing netong Oktubre 30 ning tuiga. Naisubay kini sa gilusad nga Oplan Harabas sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PIDEA 11. Katambayayong ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 11 o ang Land Transportation Office kun LTO 11. Tingwa nini nga masigurong gawas nun sa impluwensya sa droga ang mga driver. Alang nasab sa kaluwasan sa mga pasahero nga mobiyahe karong kalag-kalaga. Panahon nga dunay magpositibo screening test, subli kining mupailahom sa confirmatory test. Gawas sa Davao City, gilusad sab ang random drug testing sa Tagum City sa Davao del Norte ug sa Digos City sa Davao del Sur.
Ang katuyuan ni ani is makapaniguro ta nga luwas ang atong mga pasahero sa mga driver o sa mga konduktor nga nagagamit o ginadili nga droga. So we'll make sure nga safe and sound ang ato ang mga biyahe sa ato ang mga katawhan. Actually, ang PDEA we provided technical support from with regards sa activity, particularly kaning pag-conduct nato og drug testing sa mga drivers diri sa not only diri sa Dikot, napunta sa Kuan, napunta sa Tagum ug napunta sa Digos. Og mokad to ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Zay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at ilike kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.